Kamakailan ay kumalat sa social media ang picture ng isang house blessing. House blessing ng bagong bahay ng kapatid ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, si Carl Eldrew Yulo. Congratulations! And nandun ang magkakapatid. Nandun si Carl Eldrew, syempre dahil bahay niya yun. Yung kapatid niyang babae, si Carlos, si Golden Boy, Olympic gold medalist, at si Android 18, si Chloe pala, si girlfriend. Pero surprisingly, wala doon yung mga magulang nila. Ang tanong, bakit? Kasi kung pamilyar kayo or naaalala nyo pa o sariwa pa sa mga isip nyo ang lore ng pamilya Yulo na talagang merong pitak o merong sugat o merong lamat sa relasyon nila magpapamilya. At ngayon na magkakasama si Carl Eldrew Yulo at si Carlos Yulo na in the past year sila mismo ay hindi magkakasama. Ngayon ang tanong is magkakasama sila pero wala yung mga magulang. Ang tanong ng mga netizen, bakit? So, yan ang pag-uusapan natin sa video na to. May 2, 2026, nag-post sa Instagram si Carlos Yulo ng congratulations dahil may bago ng bahay ang kanyang mga kapatid, si Carl Eldrew Yulo, at nakalagay pa doon sa caption na your own peace, your own beginning. Ngayon, pansinin nyo yung mga choice of words. Simple pero parang may laman. At kasama nun is merong isang picture kompleto. Nandun si Chloe, nandun si Carlos Yulo, and syempre dahil house blessing yon, merong pare, and nandun syempre si Carl Eldrew Yulo dahil bahay niya yon, and yung kapatid nilang babae. Pero surprisingly, wala dun yung mga magulang, si Mark Andrew Yulo at si Angelica Yulo. And kung naaalala nyo pa, ang lore ng pamilya Yulo sa talagang merong lamat sa relasyon nilang magpapamilya. And in the past years, kahit si Eldrew Yulo at si Carlos Yulo ay hindi magkasama dahil nandoon sa poder ng mga magulang si Eldrew. Pero ngayon magkakasama sila, and surprisingly, yung mga magulang ay wala. At ngayon, kung familiar kayo sa lore ng pamilya Yulo na ang itinuturing na root of all problems according kay Mami Angelica, na tinuturing nilang root of all problems ay si Chloe, si girlfriend, surprisingly nandoon sa house blessing, present sa house blessing ng mga kapatid ng nobyo niya, pero yung mga magulang mismo wala. So ang tanong ng mga netizens, may lamat na rin ba sa pagitan o sa relasyon ng mga magulang, si Mark Andrew Yulo at si Angelica Yulo at ni Eldrew? Hindi ko sinasabing meron, pero yoon ang mga naratibo na nabubuo sa isip ng mga netizen. At ngayon ay panoorin natin itong video tungkol sa bagong bahay ni Carl Eldrew Yulo na pinupulutan ng mga netizen, ng mga chismis at kung ano-ano pa. Let's go! Para talagang si Android 18 at saka si Kririn tong si no? Si Carlos at saka si Chloe, no? More than the issue, talagang medyo mas nakaka-proud lang silang tignan kasi ginugol ko kay ilang taon lang tong si Eldrew. 18 years old lang to. And may sarili na siyang bahay na matatawag niyang kanya, as in kanya. Di ba? So, in this day and age, like gaano kahirap pagpundar ng bahay, and at that young age, meron na sila. So, congrats. So, there you go. Kumbaga, ayun na nga. Gaya nga na pinag-uusapan natin kanina na nandoon, may pare, dahil house blessing, and nandoon si girlfriend, si Chloe, si Carlos, and syempre yung magkapatid, dahil bahay nila yon. Pero surprisingly, yung mga magulang nila ay wala, kaya hindi maiwasan ng mga netizen na pag-usapan at pulutanin itong topic na to. At ang nabubuong naratibo sa kanilang mga isipan may lamat na ba sa relasyon, sa pagitan ni Eldrew at ni Angelica. Hindi ako nagsasalita ng tapos, pero yan ang sinasabi ng mga netizen. And okay, tingnan natin ang ilan sa mga post tungkol dito. And kagaya nga ng nabanggit ko kanina na nagkaroon ng cryptic post yung tatay na si Mark Andrew Yulo
tungkol dun sa house blessing na naganap. And kung titignan mo dito, sinasabi sa anak na walang kwenta yung bulag sa sakripisyo ng magulang. And una, bigyan natin to ng context na yung house blessing ay naganap na mga May 2, 2026. At ito namang post na to ay na-share ng April 8. So, nauna to na mga na halos isang buwan. So, pero kung titignan natin, siguro hindi mo naman masasabi na hindi alam ng mga magulang na bibili ng bahay yung mga anak nila. So, malamang alam nila na bibili. Alam nila na magkakaroon. At alam nila na magkakaroon ng house blessing, but it was their choice na hindi pumunta for some reason. Hindi natin alam yun. Hindi yun para magkaroon tayo ng conclusion sa mga nangyari, because kahit sino hindi alam kung ano yung nangyayari. And i-share niya yung post ng isang TikTok content creator, influencer. Pinapanood ko rin to sa TikTok, si Dato Al-Amin Ibad. Panoorin nyo content niya, magaganda. And ang sinabi niya anak na walang kwenta yung bulag sa sakripisyo ng mga magulang. And shinare ni Mark Andrew Yulo with the caption na louder. So kung familiar kayo sa lore ng pamilya Yulo, and then alam niyo siguro kung patungkol kanino ito. And then Mark Andrew Yulo, so sana maalala niyo din, mga anak at mga estudyante, ang sakripisyo ng mga magulang, ng nanay, mama, tatay, papa, lolo, lola. Give honor to your loving parents. Mahalin nyo ang mga magulang nyo habang nandyan pa ang mga magulang nyo. So, dahil nga kung familiar kayo sa lore ng pamilyang ito, then malamang alam nyo ng konteksto nito, kung sino ang pinatutungkulan nito. So basically yun yung naging cryptic post, pero itong post na to na-i-post sa mga isang buwan bago yung house blessing, pero siguradong may knowledge sila na magkakaroon ng ganong klase ng okasyon, pero maybe it was their choice to not be there for some reason. So kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang panahon ng lore nitong drama ng pamilya Yulo, so kung isa ka sa mga kumampi sa side ni Chloe San Jose at ni Carlos Yulo, because ng mga panahon na katatapos lang ng pagkapanalo ni Carlos Yulo sa Olympics, sa halip na ma-enjoy nila yung pagkapanalo nila, yung victory nila at yung mga rewards na ibinigay sa kanila ng kung sino-sino mga tao, mga negosyante, sa halip na ma-enjoy nila talagang pinulutan sila ng mga basher dahil sa mga sinasabi ng kabilang panig, which is yung magulang ni Carlos Yulo, particularly alam niyo naman ang lore nito na maraming mga ipinost sa social media yung nanay niya, si Mami Angelica Yulo, na para bang meron pa siyang ipinost noon na para bang mas nagalingan pa siya sa Japan kaysa sa sarili niyang anak. And yun na nga, nang dahil dun is sa halip na ma-enjoy ni Carlos Yulo yung mga pagkapanalo niya, talagang pinulutan siya ng mga basher. Pero kung ikaw naman is yung nasa side na kumampi ka dun sa mga magulang, and then nagiging tingin mo tuloy kay Carlos Yulo parang ungrateful na anak. Pero ngayon, dahil tungkol itong okasyon na to sa house blessing ng bagong bahay ni Eldrew, which is yung kapatid ni Carlos Yulo, which I think sa mga panahon ngayon, kung tama pagkakaalala ko, parang naka-2 bronze medal na to sa Asian Games. So talagang mukhang isa lang din ang patutunguhan nila ni Carlos Yulo. So sana sa 2028 si Eldrew naman na magdala sa atin ng gintong medalya. Pero going back dun sa house blessing na usapin, silang magkapatid na matagal na rin hindi magkasama, dahil si Eldrew ay nasa poder ng mga magulang, and ngayon sila magkasama. At yung pinaka-antagonize na karakter sa drama, sa lore ng pamilya Yulo ay si girlfriend, si Android 18, si Chloe. Siya yung nandun ngayon
Kumbaga, and very proud siya na doon sa na-achieve ng kapatid ng boyfriend niya. At siya ang nandito ngayon, yung pinaka-antagonize na babae sa buhay nitong drama na to, is siya ngayon at proud na proud din sa achievement na ito. At yung mga magulang naman na isa sa mga talagang medyo maingay nung mga panahon na maingay itong topic nito, sila yung wala ngayon. Hindi ito para ipako ko sa krus kung itong mga magulang, dahil syempre wala tayong alam, meron until magkaroon pa ng mga bagong impormasyon, pero at the moment ito lang yung meron. So ganito kasi yan kumbaga parang generational war yan na parang iba nag-ooperate sa ibang mental model ang mga nakababatang henerasyon, mga millennials, mga Gen Z, and nag-ooperate din sa ibang mental model yung mga mas matatandang henerasyon, mga boomers. And although yung mga Gen X hindi madalas papag-usapan, pero yung mga younger Gen X more likely para mga millennial din yan, and yung elder Gen X is medyo para mga boomer na rin yan. So nag-ooperate sila sa ibang mental model, so talagang clash lang to ng generational mindset. And dito pumapasok yung tinatawag na breaking the cycle, na meron mga nakatatanda, sorry to say, pero maglolokohan pa ba tayo na talaga sa kulturang Pilipino, meron mga nakatatanda, particularly mga magulang, na yung responsibilidad nila bilang magulang ay ipinapasa nila sa mga anak. And pag nakitaan nila ng mga halimbawa talento, yung mga bata, like magaling kumanta, magaling sumayaw, maganda yung bata, gwapo yung bata, pipiliting mag-artista, or in this case nandito sa ganitong larangan ng sports, sa pag nakakikitaan ng potential is napupush yung mga bata, hindi lang itong istoryang ito kundi sa ibang mga marami sa showbiz na ganyan, na bumabalik tayo sa sitwasyon na yung bata ang nagiging breadwinner. And ngayon maraming mga millennial and actually pati mga Gen Z na nananawagan dun sa tinatawag na break the cycle. Kumbaga para bang naranasan nila yon sa mga mula sa mga nakatatanda sa kanila, at gusto nilang putulin yung cycle na yon dahil ayaw na nilang gawin yun sa mga magiging anak nila pagdating ng panahon na nagkaroon na sila na sarili nilang mga pamilya. So kumbaga hindi ito para ipako sa krus yung isang side, dahil depende yun sa side kung kaninong side ka kumakampi. Pero at the moment ito yung available na information, and ito ang pinag-uusapan ngayon. And ikaw, kaninong side ka kampi? And syempre dahil tungkol ito sa house blessing ni Carl L. Driulo, pare, congratulations. So kung nagustuhan mo tong video na to, maaaring paki-like, share, and subscribe, and hit the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho, I'm out. Yeah.